po na kanalilan na nakakuha po kami ng ebidensya. Kaya po yung pag-orang po yun, pinabalik po namin sa kanalilan. Kaya po, hindi po kami nawaran. Yung malak po, para po namin dyan. Pero, almost napakinggan po natin na isorso kayo po ay 4-5. Bigyan po natin yung ilatang oras na ating mga mayor sa bawat putoy. Pinili po kami hayag natin ni mayor ang kanyang plano, ang kanyang plano. At napakinggan na po kayo na. Pero sana pwede i-start this prayer. Di ba nag-pwede pa lang mga kami sa surprise kaya. At saglit mo na po, hindi pa tayo tapos. Saglit na po, alam niyo yun? Pero kasi nakaano po ito tayo. Kasi po, yung mga panahon po, ang president po, pero nagkasukahan sa sa tricycle. Kasi namin, ang karamihan po niya, yung mga sakay po ng president, na mga pasahero po dyan, kung saan na po tinatapin yung kasulos. Last time po patungkol dyan, kausap ko po yung officers ng Karola sa opisina. Pinag-usapan ako namin yan. At lahat ng tricycle sector, maglalagay po ako ng budget para sa basura nila. Sa bawat tricycle, yun po yung naging usapan. At ito po ang pangalawa pong agenda dito. Kumpleto po naman po ang ating mga barangay. Gusto ko pong itanong sa inyo, dahil ito po, may mga gusto akong linawin na nakabasa ko sa mga. Lahat po ba tayo gusto magkameron? Ito po ay long-term solution. Magkameron ng engineered sanitary landfill. Oo. Taas daw po ang kamay. Yan. Ngayon, lahat po tayo gusto magkameron ng sanitary engineered sanitary landfill. Sa inyo pong bawat barangay, may i-recommenda po ba kayo na lupa para sa engineered sanitary landfill? Sa inyong barangay, sige po. Gusto ko pong malaman. Kasi po, ito po ang kaisipan ko, yung long-term solution. Kung may i-recommenda po kayo, bukas pa lang, uumpisan ko na yung engineered sanitary landfill. Magkakameron tayo ng land banking, pupunta tayo sa soil testing, mauumpisan ko natin. So, itinatanong ko po sa inyo, bawat isa sa inyo bilang punong barangay, may i-recommenda po ba kayo engineered sanitary landfill? Kung nabibiraw, Gusto ko po na baka pwede po magsalita ng puro barangay patungkol dyan. Nasa sa isip ninyo. Kasi po, doon po sa nababasa kong post, una, ang sinasabi, bakit daw ako hindi makipag-usap sa labo para tapunan kung magkameron ng agreement ang labo para tapunan. Last year pa lang po, alam niya ni Mayor Jojo Francisco, nakipag-usap na ako kay Mayor Jojo Francisco. At alam din po ng ating acting Governor Ascutcha na nagpapatulong po ako para magkameron ng agreement ang lokal na pamahalaan ng dapat para magtapunan natin na basura yung labo. Kaya po ngayon, doon sa mga nababasa ko pong post, bakit hindi ko, matagal ko na ito ginawa last year pa. At continuous po ako nakikipag-negotiate sa bayan ng Labo through Mayor Jojo na payagan po tayo. Ngayon dito po sa bago po tayo
bahay natin itong dahil. At kayo naman po, bawat sa barangay, kayo po ang punong barangay. Bago po tayo magtulong sa ibang bayan, sino po sa inyo ang may maire-recommenda engineer sanitary natin? Pagka meron po kayo hapon, pinapakakot sa inyo, bukas na uumpisahan mo na po magka-meron land banking at soil testing. Ano po masasabi mo kapag pwede tayo sa lugar? Masasabi pa yun. Palengke yun, doon po sa Duman. Pagkalawa na po niya kami. Panahon pa po ni punong barangay Hilario Pinarako. Nakulang po yung pinagkakulang ng kasura po doon sa sitio Karagsakan, Purok 6 Duman. Bali yung agreement po ay hindi naman po nasunod. Nadami po ng lamaw, excuse po, bali hindi po nasunod kayo yung agreement. Sa umpisa pa lang po magkakita. Tulad po ng kira-kira, kabanda mo rin po, yung mga tinakaalala po, kalat na po yung mga basura, mga plastic. Kaya sa amin po sa Duguman, medyo mahirap na rin po dahil yung mga lupain po doon ay may mga kanya-kanya ng pag-aari, tapos minsan yung iba po ay mga luti-luti na. Thank you po. Sa bibira po talaga ay nagtatawarin po sa sacrifice namin mag-pastora na yan, siguro po 40. Sa ngayon, ay doon, hinahanap talaga yan namin sanitary natin. Ang problema, hindi po talaga pumapasa. Kasi mabago yung tubig, malapit pa dun sa mga bukal, ngayon marami ng bahay. Kaya alam ko talaga hindi pumapasa. Sino ba naman ako kung talagang makakatulong sa ating lahat? Ang problema talagang hindi kumali kasi napakadami ang listing nasa 2 beses na yan. Kaya hindi ko talaga pumapasa eh. Kaya naisip ko, hindi ko sa barangay Duman, kung malapit na yata sa San Vicente. Kaya lang, ang problema natin, yung mga dapat kasi mga kilometers ko sa ilog, ay magkarating na dito, kaya alam ko rin yung sitwasyon. Iwan ko lang kami sa iba. Pero sa akin ko talaga wala, kasi tinistik ko talaga. Marami na po yung mga bahay na kaya hirap. Iwan ko sa iba. Saka doon, mayor, katulungan, talaga nagkalat yung nakaw. Tapos yung dating kapitan ko yun, tinatawag na po, kapitan nakaw. Ayaw mong matawa. Ngayon po, nabanggit ko sa inyo na iniisip ko long-term solution kung meron tayo na engineer sanitary landing. Ang kasunod po nito, siyempre, makikipag-usap ako sa mga bayan ng simple. Pero sabi ko nga, uunahin mo po na makausap yung nasa sa loob po ng bahay natin bago tayo malapit bahay. Gusto ko lang po ipalam sa inyo na itong CLUB, ang bumubuo po ng CLUB natin, at ito po ay kasalukuyang pinakakubahan po natin. Nasa Kapitolyo na po ito yung tinatawag natin. Ang bumubuo po niya at napag-usapan niya nung ako pa ay konsyal, meron pong in-identify dyan na 3 proposed site of engineered sanitary landfill. Pero kung sakasakali po at posible naman na mangyari na posibleng payagan tayo ng ibang bayan, eh siguro
tuloy-tuloy po ang negotiation po. Asahan niyo po yan. At isa pa po sa post na nabasa ko, para dito po tayo at nagkakalinawan tayo. Mas mabuti siguro po para ma-explain na dito itong contractor. At inamingan ko po yung contractor dito. Una yung kung kay Kapasya, unti-unti nga atutin yung basura na iniwan. Pangalawa po, pagkatapon nila, nadali nila yun sa ibang lugar, pangatawa na nila yung kontrata, pinasok nila. At isa pa po sa post na sinasabi, na ako daw po ay may kontrata na pinirmahan. Sa ngayon po, magmula po ako, wala pa po akong kontratang pinipirmahan. At patuloy po naghahapon itong kontrata natin sa basura at hindi pa po ito nagre-renew ng contract sa akin. Tinutuloy ko pa yung kontrata na nagkakaroon. Isa pa po sa post na nabasa ko, yung confidentiality clause ng kontrata. Ang confidentiality clause po ng kontrata meron noong 2024. Babasahin ko yun sa inyo ni attorney. Naglagay po sila ng confidentiality clause sa kontrata noong year 2024. Pero noong 2025 po, year 2025, ang sangguniang bayan at ating po ang tumayo ng kanila. Hindi po kami pumaya na magkamerong confidentiality clause at isang kontrata. Ito pong kontrata confidentiality clause, pirmado dito ng mass administration ng mayor na meron. Kaya po, by year 2025, wala po itong confidentiality clause. Ibinabalita ko po sa inyo at anytime of the day at kung tayo magpapatuloy naman dito sa kontrakto ng pagkakot at talagang wala naman tayo choice, wala pong ganitong kontrata dapat. Anytime, pwede po kayo with formal request, formal letter, kumuha ng kontrata. Yung what ibig sabihin ko. At anytime, kung magbabayolate mo ang isang kontrakto, bukod sa kakasuhan ko na, i-terminate ko po agad-agad kahit isang buwan, 2 buwan pa, i-terminate ko po ang kontrata. Yung po ang malinaw. At ipinapahabol ko yung sa inyo. Ang kontrata ko po, ibabalita ko lang din sa inyo. MOA pala at ipirmahan ko. At palagay ko matutuwa naman po kayo. Ang MOA namin ng SM na magkakamero na po ng libreng sine ang ating mga senior citizen this February. Kaya, yung mga sinasagot sa inyo, ang ating mga senior citizen, magtitirmahan na po kami ng MOA ng SM management para sa libreng sine. Wala akong gastos ng munisipyo rito. Inihingi ko sa kanila for 6 months libre po. Sa inyo po lahat, kung ano pa po ang gusto nyo linawin, magkamero na po tayo ng open forum at ating mga media. Sulat nga po dyan sa, nababasa ko lang sa post. Minsan, ako lang, nasasaktan din naman ako. Ako po, gusto ko po iparating sa inyo lahat. Tutuo po ako sa inyo. Araw-araw, nagpapagod po ako sa inyo para sa welfare po ng ating mga kababayan. Kaya po ako, kaya yung tumingin, wala pa akong dapat itago, wala pa akong tinatago sa inyo. At ako po ay nagpapagod, pinangangatawanan ko po bilang lingkod bayan, bilang bayan ng bayan. Kaya po sa inyo lahat, pinapasalamat ko na nagkapusap-usap. Linawin ko lang po, kung meron naman po yung sinasabing kontrata
wala kang pinipirma. Magkakapirmahan pa lang kami, pero sinisiguro ko sa inyo na hindi mangyayari yung nangyari noon na meron confidentiality clause ang isang kontrata. Ilang po, maraming salamat. Akala mo na ba ang maihip na ako? Bigay ko po kay Kusya Lupo. Pabigyan po natin ng kaunting kaya ng ating committee. Nagsasabat ito yung salary pagkawan. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga kapitan, sa mga media, o mga personnel po dito sa LGU. Magandang hapon po. Regarding po sa basura, actually, alam ko pong mahirap ang segregation na i-implement po natin. Pero ito na po yung bagay na dapat po natin gawin. So ang ginawa po natin, mga nakalipas na araw, ay tayo po ay inatasan po ang mga mag-ikot po sa mga barangay para katuwang po ng mga kagawad in charge sa mga kada barangay na mag-i-explain po sa mga tao. Ang pinauna po natin ipinatawag ang mga puro president. So ongoing po ito. Tutulungan po kayo, tutulungan po natin ang barangay nyo na ma-well-inform at matuto po ang mga tao. Alam ko naman po ang mga tao natin ay sumusunod. Kailangan lang po talaga ng paulit-ulit hanggang po matuto. Hindi po, sa ngayon po mahirap, pero eventually po, dadating ang panahon, ito po gagawin natin ito, ikakaganda po ng bayan po natin ang tayo. Sa mga hindi pa po napipika pa na barangay, kagaya po yung sinabi ng ating mayor, itutuloy po natin ang pick-up na ngayon. Kaya lang po, kailangan po natin ng segregation na po talaga para po maging maayos po. So, same schedule po tayo, same location din po, itutuloy-tuloy po natin. So, ito lang po inaantay natin. Pagsabi po ng ating mayor na itutuloy para makausap po kayo, mga kapitan. Dire-diretso na po ulit ang salusyon. Yung schedule na siya na po yan, na lang yung schedule ng kada barangay. Siguro, dati lang po yung caps and po. Hindi? Sabi po ganito yung gagawin namin na mayroon daw provision sa kontrata na sa kamanggugan ng transfer expansion. Kung totoo po yun, hindi na may dapat ng mga barangay. Kami na mismo ang magdadala ng basura namin, ang mga residual, doon sa panaginip, doon sa truck, atay din. Yan. Bilang pagluluwa na sagot po sa sasunod ng ating kaibigan na kapitan na siya. Tama po at totoo na base sa kontrata. Ito po sa paragraph 1 na yung pong lugar kung saan ay dadalhin yung basura, barangay po. Ito po ay dalawang kontrata dated at 2024 at yung pinakang latest is dated 2025. If you want, ay bibigyan kita po ng kopya, nakikita po ito. Kontrata po ito, wala po ibang kontrata, dated 2024 and the last one is dated 2025. Pero yung sistema po, kung sakali na may kausap itong service provider ng private entity or private person, ay kanila po usapin at publikasyon po nila. Yung importante, yung lugar po ninyo, hindi po yan lagayan ng sinasabi natin ng pick-up point. Ano po, nararamdaman mo yung kapitan, maliwanag po sa sikat na namin. Ano po? At ito po, yung confidentiality, meron po totoo nun, binakita po ng ating mahal na akali. That was year 2024. At nung po siya ay mada, bilang social na bayan, sila po ang nakipaglakad para makandal po. At this time, yung kontrata po na may taong 2025, nawala na po yun. Wala na po yung confidentiality. Ang karapatan ng bawat mamamayan ng tayo, pwedeng tingnan at pwedeng sisihin at pwedeng magtanong at alamin mo ano ang nakatanong sa kontrata. At yun po ay ginawa at record will show minutes ng proceedings sa Sangguniang Bayan. Isa po
si Mayor, at that time siya po ay konsya ng bayan. Siya po ang uban, siya po ang nakapaglaban para matanggal yung provision po ng confidentiality. Sa pagkatuloy ko ay public contract and involving government property and government transaction. Wala na po ganun confidentiality. So with that, Mayor, pwede po magtanong tayo. Question from Alina. Okay. Bigyan po natin yung mga 3 question. Afternoon po, I'm George Dayan po, Station Manager ng Radyo Pilipinas. Salamat po sa pag-open ng kontrata dahil matagal na panahon na itinako itong kontrata. Magkano po ba talaga ang binabayaran ng munisipyo dito sa kontrata natin? Ang annual po nakalagay ng yearly, ang nakasabi ko sa kontrata, ang 1 year is 19.2 million. Monthly po, pagka nakakuha na sila, ang nakukuha po ng contractor ay nasa 1.6 monthly ang binabayaran po sa contractor. Ang kontrata naman po, nakasaad dyan, na pagka i-transfer na nila, at yan din po ang pautusutusan po, na i-transfer na sa kanila, sila po ang magtatapon. At definitely, hindi nila tatapunan ng racket. Kung saan man gusto nila bigay, sabi ko nga dyan, kahit pasama nila yan, ay ibiyahin nila yan. Dahil basta yan hindi sa racket. Dahil yan ang nakasaad sa kontrata. Yun lang po. Paano ako? Dahil kung meron binabayaran ang munisipyo at katulad nito 1.6 million in month, maliban pa doon, meron tayong binabayaran ang garbage fee sa munisipyo, pero ang namumulekta pa rin sila ang bayarin. Kung ikaw gusto mo pahakot ng basura, may 300 peso ang bill sa residential at sa commercial ay 1,000. Kaya dodoble na papatok at ano ka ba nakapaloob sa kontrata dito sa dapat na bayaran ng bawat isang residente na kabayan ng dahil considering na nagbabayad na ang munisipyo. Tapos na kami dapat bawat residente ng munisipyo. At ano nga ba ang pangalan ng kontraktor na nag-ooperate dito sa atin? Ang pangalan po ng contractor at ID. At yun naman pong sinasabi, pag-kolekta ng isang bahay ay personal arrangement o privately between the namumolekta ng garbage, yung contractor, at yung may bahay. At ang paliwanag naman po dyan, sinasabi nila, yun po ay sa kagustuhan ng may bahay na hindi na yan o madali na door-to-door na kukunin sa kanila yung basura, kaya naman nagkukulit privately. Labas mo doon ang munisipyo. Yun po ang malinaw. Gawin sa Pilipinas po para Mayor. Kanina po tinanong ni Mayor kung may barangay ng bayan kung meron na engineer secretary na hindi wala ng bayan. Pero kanina po may mga barangay na nagbabanggit na magkaroon ng common composting area na yung iba hindi naman kaya lupa nila. Meron po bang barangay na pwedeng mag-adapt o kaya meron silang lupang maluwag na pwedeng gawing composting area para yung mga nabubulok na basura ay doon po itatapon. Yun lang po. Pwede po sa ikasya kayo, kundi sa mga kapitan po. Yung mga para gawing bago lang talaga yung mga basura po. Patasin mo na kamay.
Pwede na isang pipila. Siguro sa mga malapit. Kasi sa akin hindi pwede. Kasi ang dami ka lang resort. Kaya yun ang sinasabi ko para mabawi naman. Kasi sabi ko pa, 40 years na kami na puro basura, nakikilala kami sa basura. Sa ngayon, ang pinopromote ko naman, tourism para maging